Diretso tayo mga kabrigada. Pag-usapan naman ho natin ngayong umaga, meron ho kasing ipinapanukala ho ngayon sa House of Representatives. Ito pong isang TUCP mga kabrigada. Ito nga pong isang party list dyan mga kabrigada. Kung saan, sinusulong ho nila na madagdagan. Ito nga pong tinatawag na PERA o yung Personal Economic Relief Allowance mga kabrigada. Para not to be confused ho to doon sa umiiral ng batas na PERA law, yung Personal Equity and Retirement Account. Ayun para sa retirement ng mga Pilipino. Iba pa ho yun. So itong mga kabrigada na panibagong nabanggit ko ho, itong Personal Economic Relief Allowance o yung PERA mga kabrigada, ito ho yung para ho sa mga government employees mga kabrigada kung saan pinatataasan ho nila ang meron kasi existing ngayon partner 2,000, di ba? Ang sinusulong ho ng TUCP ay mapataas po ito mga kabrigada ng hanggang 7,000 pesos at sa ilalim po dun nga sa tinatawag na yearly review kabrigada. So alamin ho natin mismo sa TUCP, ano ba yung nakikita nilang dahilan kung bakit kailangan taasan from 2,000 to 7,000 ito nga pong Personal Economic Relief Allowance sa pamamagitan po ng kanilang House Bill 6537 o yung Dagdag PERA Act. Makakasama po natin ngayong umaga mga kabrigada ang tagapagsalita ng TUCP, si Carlos Miguel Oñate. Magandang umaga po Sir Carlos. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Magandang umaga po. Morning po. Magandang umaga din Brigada Gab, Brigada Abner po. Maraming salamat din po sa inyong mga imbitasyon po ulit sa amin at kami po ay nagagalak na ibalita po nga sa ating mga government workers kasi ngayon po ang first week of December ay lagi po yan sineselebrate as National Government Employees Week. Kung kaya't nitong mismong unang araw no, December 1, Lunes, ay nag-file po yung TUCP parties itong Dagdag PERA Act na banggit nyo nga po yung Personal Economic Relief Allowance, ito po allowance para sa mga government employees. Nag-start ito noong 1993, 500 piso lang. Tapos noong 2009, naging 2,000 pesos. So mula po noong 2009, natenga na po ito sa 2,000. Kaya ito po ng aming panukala ay gusto pong gawin from 2,000 gawing 7,000 pesos. Pero from 2,000 going 7,000, Sir Carlos, mukhang ang laki nung tinalon nung figure. Ano pong mga reasons at mga dahilan bakit ganun po kalaki yung additional na gusto nyong idagdag doon sa existing na pera? Opo, noong una-una, 16 years na po yung nakalipas nung natenga siya sa 2,000 pesos. So, halos 2 dekada na hindi siya gumagalaw, kaya yun yung ipinactory namin. Pangalawa, alam din natin yung katotohanan, especially dun sa mga government employees na mas mabababa yung salary grade. Kung pinag-usapan po natin sa pribado sector, yung wage hike, sa kanila naman po ay salary standardization law. Kahit na may bagong salary standardization law, napakalayo pa rin po ng mga mabababa salary grade dito sa sabi natin wage. Kaya ito po sana ang tulong, kaya po ito tinatawag na economic relief allowance, ito 7,000. Ngayon, mga iba rin panukala sa House of Representatives pati sa Senado, naglalaro ho yan from 4,000 to 8,000 na bagong pera. Okay. And sinusulong din po ninyo na sana magiging permanente ito sa pamamagitan ng pagpasa ng batas. Kumbaga, regardless ano mangyayari kapag yan po ay institutionalized, wala nang pagbabago at secured at masisiguro na may tatanggapin po yung mga kawani ng gobyerno. Tama po kayo, no? Yung 1993 ho kasi na unang binigay yung 500 na allowance, ito ay bisa ng administrative order. Noong 2009 naman ay isang joint resolution lamang ng Senado at ng House of Representatives. Kung kaya ito gusto namin ay batas at pangalawa doon no, sa institutionalization, hindi lang siya para maging permanente kasi ayaw din naman naming matenga rin siya. Baka gawin nga natin 7,000 ay umabot naman ng 30 years na hindi siya gumagalaw, ay naglagay din tayo ng mekanismo dito na for the next period of time, no, ang DBM will just adjust it based on inflation para hindi man mawalan siya ng
saysay. Kaya pala merong yearly review, partner, para sumabay sa inflation. Kasi nga naman, baka pag itinakda na 7,000, hindi naman pwede 7,000 lang yan forever, di ba? Pero kumusta ho yung dito? Pagtanggap ho dito, Sir Carlos, meron na ba kayong mga iba pang mga kasamahan dyan sa House of Representatives na bukas dito ho sa inyong pinapanukala ho ng TUCP? Kasi alam naman natin kapag ganyan, well, ito naman kasi partner ay sa government workers, di ba? Pero every time na meron tayong mga sinusulong na dagdag sahod, di ba? Laging ang daming tumututol, particular yung mga economic managers. Pero ito, ibang usapan kasi ito. Ito yung sa mga government workers naman. Ano yung mga pagtanggap ng kasamahan natin sa Kamara? May nagsabi naman na susuporta sila dyan sa inyong panukala? Ay, kagaya po nung binanggit ko, bago pa po namin ipinail ito, may mga iba na ring naka-file na mga kaalyado namin sa Kongreso, no, may kanya-kanya silang version, no, usapin na lang talaga yung pagtakda ng amount, no, kasi ito na naman yung pag-meet sa middle ground at kung anong pang mga competition. Pero sa aming pananaw, no, nabit mo yung mga opposition ng economic managers katulad ng patungkol sa WIDS Act, no, sa pribadong sektor. Dito kasi pag-uusapan ay government resources, no, ng pampubliko, no. So, imbis na ninanakaw na lamang ng ilan, ay ibigay na lang din dun sa halos 2 milyon nating government employees. No? So, sa pananaw namin, mas sulit na dun mapunta yung ating government resources. At ito naman ay nakalipas naman yung 16 years nung hindi sila nakatanggap ng aumento sa kanilang allowance. Sir Carlos, bago ko i-shoot yung susunod ko na tanong, paki-adjust po, medyo choppy-choppy po yung signal po natin, Sir Carlos. Binanggit po kayo, nasa 2 million na mga government employees, tapos syempre kukompute natin yan times, magkano ba yun? 7,000. So may idea kayo how much would be the budget para dyan sa panukalang batas na yan, and saan po kukunin yung pondo na isusustain para sa, syempre, sa pagbibigay ng mga benepisyo doon sa mga kawani ng gobyerno? Oo. Ito naman po, no, dahil ito po isa po yung sweldo at mga government workers, ito po ay charge. Opo, Sir Carlos, pasensya na po, medyo nagpuputol-putol lang ho yung linya. Ayusin lang ho namin dito at medyo pihit lang ho kami, Sir Carlos. Sayang yung paliwanag, partner, kasi kailangan nating malaman, 'di ba, kung saan naman huhugutin yung pondo para dito, 'di ba? Kung ganyan ba, ibig sabihin ba niyan, if ever na maipasa itong kanilang panukala na ito, idadagdag na rin ba yan doon sa ating national budget, partner? Kung ba isasama ba yan sa pondo doon? O kaya naman may iba pa mga government programs na pwedeng paghugutan, yung mga government revenues pwedeng paghugutan para mapondohan itong dagdag pera na ito, di ba? Yung mga kailangan ho nating malaman, mga kabrigada. Siyempre, alam naman natin, paano naman dun sa mga government workers sa mga LGUs? Iba rin yung usapan kapag sa pagpopondo dun sa mga LGU, di ba? Yan, okay na ba? Sir Carlos, pasensya na ho, medyo putol-putol kanina. Ulitin lang namin yung tanong namin. Saan huhugutin itong pondo if ever na maipasa ito? Saan ho pagkukuhanan ng pondo na ilalaan po para po dyan sa dagdag pera na ito, Sir Carlos? Dun sa ating mga national government agencies, dun kukunin yan sa pambansang budget, yung General Appropriations Act, no, ang particular na section nun yung personnel service. For the longest naman ay patuloy na tumataas yan, so dadagdag mo lang dun sa personnel service. Dun naman sa ating mga GOCC at mga government financial institution, GFIs, no, meron naman din silang sariling pondo kasi merong fiscal autonomy ang mga yan, at we believe na mas kaya ng mga yan i-absorb dahil maganda yung standing nila. Doon naman po sa ating mga local government units, meron din silang LGU fund na doon naman nila huhugutin. We believe na napakalaki na rin kasi ng nakuwang savings ng marami nating mga opisina sa gobyerno dahil bagamat nag-celebrate nga tayo ngayon ng Government Employees Week, we must remember na almost kalahati dun sa 2 milyon ay nasa job order at contract of service. So, yan po napakalaking natitipid ng gobyerno sa kasamaang palad, no, yung government natin ang naging pinakamalaking endo-employer. So, nabanggit po ninyo yung job order at saka yung mga contractor employees. So, kasali po sila sa makatatanggap ng pera, Sir Carlos? Yun po yung layon nitong batas na ito, although
kagaya po ng binabanggit namin, hindi lang naman ito yung aming sinusulong para sa ating government workers. Meron din ho kami sinusulong na tinatawag namin civil service equivalency, kung saan kung kayo po ay isang job order o contract of service na may at least 3 years ng very satisfactory service na rating po sa inyong performance, kayo po ay dapat automatically civil service eligible na at kayo po ay dapat may automatic plantilla position na. Okay. Balikan ko lang ulit yung budget, yung paghuhugutan ho nito, Sir Carlos. Kasi siyempre masyado pa namang maaga, pero meron na ba tayo katabaw, ballpark figure lang kung magkano yung kailangang ilaan na budget dito para sa national budget, magkano yung kailangan na ma-allocate para dyan if ever naman na maipasa ito bilang isang batas? Opo, ang tinitignan ho kasi nating increase ay nasa 5,000 5,000 pesos per month, no? So 5,000 times mo yun sa 12, and then dun meron pa kasi patuloy yung aming computation dun sa usapin ng ating mga, yung sinabi kong 2 million na government workers, kasi meron pa ring issue na nire-raise na dapat ito'y mag-apply lamang dun sa 1 million na talagang regular government employees. So magbabago yung computation kung idadagdag din natin yung job order and contract of service. Okay, sige. Panghuli na lang po siguro, Sir Carlos, siyempre, ito, maganda ho yung panukala na yan para doon sa mga government employees. Pero, every time na alam naman natin, halimbawa, doon sa House of Representatives nga, di ba, nung in-announce ni House Speaker Bogie D na meron ng mga ipamimigay na, kumbaga ba, maagang pamasko doon sa kanilang mga empleyado, marami yung mga tumaas yung kilay, sinasabi nila na, paano ba yan? Paano naman kami mga nagtatrabaho sa private? So, kung merong pera para dito sa mga government employees, meron bang mga ganyan na existing para naman sa mga private workers? May counterpart ba yan para sa amin, sa mga nagtatrabaho sa pribado? Naku, sa pribadong sektor ho kasi ay naiiwan lang tayo dun sa 13th month pay na kailangang ibayad on or before December 24. Before, meron din tayo mga tinatawag na cost of living allowance, yung COLA. Unfortunately, iba po yung mekanismo nun, no? Usually, yung cost of living allowance ay talagang pagdagdag dun sa sweldo. Ngayon pa man, patuloy pa rin naman sinusulong ng TUCP dalawang bagay, no? Pangalawa, yung una, yung wage hike na tinitignan namin kung paano natin muling ipasa ito, dahil noong 19 Congress ay pasado ito both sa Senate at sa House, hindi lang naging tuluyang batas. Yung pangalawa ay tinitignan namin yung mga ibang bagay, no, hindi sa pamamagitan ng wage hike kundi kagaya ng pagbabawas ng buwis na para mas mapadali yung buhay ng ating mga manggagawa lalo sa pribadong sektor, dahil unfortunately wala silang personal economic relief allowance. Ayun. Pag nabanggit ho ninyo itong pagpababawas ng buwis, may nakafile na kayo na bill dyan ng TUCP? Ayaw ko lang i-preempt, pero baka mga next week ko ay magpapile kami ng mga tax reform bills, no, particularly doon sa usapin ng value-added tax. Okay. Maigi yan. With that, siguro, Sir Carlos, maraming salamat ho sa inyong oras na binigay sa amin ngayong umaga. At syempre, muli ho, kasabay nga ng Government Employees Week, bumabati ho kami sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno at syempre sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Mabuhay po tayong lahat, manggagawa. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat. Okay. Isyong paglipunan, pinupuri, pinupunan.